Alam niyo po sa patuloy natin pagbabasa ng Biblia, this word of the Lord sanctifies you. And when it sanctifies your soul, the wholeness of your being actually is being sanctified with the glory of God. Kaya hindi po natin pwedeng gawin na sasabihin natin na bukas na lang tayo magbasa ng Biblia. Meron po kaming prayer daily sa family, kahit na magkakalayo kami. We come together as one para manalangin, and then naubos na namin yung devotional book namin, as in book, no? To the point na sabi ko na nung one time, mag-start tayo sa Bible na lang. Sabi ni Pastora Ella, sige, start tayo sa Psalms. So, sige, Psalms 1, Psalms 2, and onwards. No? And dumating kami sa Psalms na yun talaga. Alam mo yung Psalms na mahaba. Sobrang haba, no? Binasa na talagang haba. Sabi nila, ang haba. Ganun talaga, normal yan. Dapat, it should be normal for all of us to read the word of the Lord because this is our strength. When you are anxious, you need the word of God. Amen? When you are worried, you need the word of the Lord. When you start to panic, you need the word more. You need the word of God more than anything else. Kaya ito po ang ating ilagay sa ating puso ngayong umaga because the word of the Lord speaks to us and gives us the strength that we need. Sabihin natin, God supplies, sabay-sabay po tayo, God supplies all my need according to His and glory in Christ Jesus. So everything that we have today is the Lord's supply. Kaya pag napag-usapan natin last week yung supply, tutuloy ko lang po yung part 2 na po ito nung pinag-uusapan natin last week, no? Yung supply ng Panginoon. Ang supply ng Panginoon, it doesn't mean money, it doesn't mean what you need, it doesn't mean the thing that you're thinking about. Okay? When the Lord supplies, He always surprises us with things, no? Kaya kapag sinasabi ng Panginoon na move forward, kahit na may dagat sa harapan mo, sabi ng Panginoon, move forward. Amen? Ang iniisip ni Moses na katugunan ng Panginoon sa kanyang salita ay, boom! Biglang may bangka. Sasakay sila sa bangka, na malaki o barko, whatever na. But yet, ano ko lang yun, hindi ko alam kung ano yung nasa puso ni Moses. Sinasabi ko lang po, this is how normal human being thinks. That we think that God will supply in accordance to what we think. Usually, money. Kaya pag sinasabi natin pera, ang solusyon sa lahat ng bagay, nagkakamali po tayo. Yan ang palaging sinasabi ng mga mayayaman. Amen? Hindi man natin maintindihan, pero someday we will. Because the blessing of the Lord, He adds no sorrow to it. When God blesses you, hindi niya po hahayaan na ikaw ay malulong doon sa blessing na yon. Kaya kapag gumawa ka ng cheat code sa iniisip po nating blessing ng Panginoon in terms of financial blessing, hindi ka pwedeng, ito pong tatandaan ng bawat isa, walang easy way. Okay? There's no easy way. Pastor, merong easy way, di mo lang alam. No, merong easy way sa mundo. And when the world teaches you the easy way that comes from the world, whatever, meron kasi mga ganun eh. Dahil meron akong narinig na nagsasabi siyang ganyan na, ito yung gagawin ko kasi this is what puts food on the table. Gagawin ko to. Yung mga Kristiyano sasabihin nila na morality, may morality ka nga, gutom ka naman. Ano yung nakasulat sa Bible regarding this? What profit a man if you gain the whole world but lose your soul? Whenever you give your soul to the thing that you are currently working on, sabihin na natin yung supply. Kasi alam niyo po, madami nga nagsasabi na madali nang kumita ngayon dahil we are living in the world of the internet. Tapos ngayon si AI, madali na lang gumawa ng pera. Yes, madali, pero wag niyo pong tatanggalin yung moralidad ninyo. Amen? Madali.
sinasabi ko po sa inyo, kapag ako bilang IT, sira ulo akong wala akong moralidad, wala akong takot sa Diyos, kaya ko. Okay? I know how to do things. It's easy, I'm telling you, but I'm not going to do it because I'm going to steal other people's money. No, no, no. You're not going to do that. Kasi anak ka ng Panginoon. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, yes, hirap na hirap tayo. It's okay to suffer now and rejoice in the next life than to rejoice now and suffer forever. Are we getting this? Kaya nga sabi ni Lord kay Lazarus nung siya ay mamatay, come and be comforted. Kaya yung amo ni Lazarus, ano nangyari sa kanya? Sabi niya ganyan, pwede ba bang utusan si Lazarus na itiltil ang kanyang daliri para patakan ng aking dila dahil init na ako dito? Ano sabi ni Father Abraham? Hindi pwede mag-meet yung mga nandyan sa kamanan dito. Dahil si Lazarus ay nag-suffer na, ngayon, he's receiving his comfort. Ikaw, you have received your comfort while you are living. Then suffer there. Yun yung mahirap kasi hindi natin nakikita. No? Ito po ang gusto ko pong ipahiwatig o ilathala ang salita ng Panginoon regarding His supply. Okay? Remember this, people of God, if you are doing the will of God, God will supply all your needs. Amen? According to His riches and glory. Pastor, how will I know if I'm doing the will of the Lord? Are you raising your family? Sino nag-raise ng family sa mga kasal? May mga anak. You're raising them well. You're teaching them the word of the Lord. You are doing the will of God. Amen? Pero isang part lang yon. Isang part lang yung pag-raise ng family. Isang part lang yan. Kasi ang ayaw na ayaw ng kaaway ay yung pag-build ng family. Pansinin yung mabuti. Bakit sinisira ng demonyo ang pamilya? Kung hindi sa pambababae, kung hindi sa mga pasaway na pag-iisip, kung hindi sa mga abuse or anything else, alam niyo po, because the devil is trying to destroy the family, at kapag nasira ang family, everything else, merong tinatawag yan na ripple effect. Amen? And sad to say that in this generation, 2026, madaming broken family. Because ang mahirap kasi dyan, hindi naiintindihan ng mga kinakasal ang totoong pagkakasal. Pansinin niyo po, sige, papunta muna tayo sa kasal-kasal. Baka gusto ko lang po ipaintindi dito bago tayo pupunta dun sa pinaka-message natin. Kasi pag kinasal ka na, hindi dahil kasal na ako, no? Kasi pag kinasal ka na, merong panahon yung meron kayong in love, no? Talagang sweet, no? Meron yun, di ba? Then magda-die out yun. Magda-die out, ang susunod nun, yung para na lang kayo magkapatid. Tama? At kapag parang na kayo magkapatid, may kasunod yan eh. Alam niyo po yung sinasabi sa love sa Bible, hindi lang siya love as patwitams o yung love as what we expect. Magkakaroon ng time na para kayo na lang magkapatid. At kapag para na kayo magkapatid, pansinin niyo mabuti, yung mga mag-asawa nagiging magkamukha na. Tama? Nagkakamukha sila pa. Ay, kala ko magkapatid kayo. Ay, mag-asawa pala kayo. Hindi namin alam. Wow, saan magkumukha na kayo. Alam niyo po, pag andun na kayo sa level na yon, ibig sabihin, mas malalim na yung pag-ibig ninyo. Mas naiintindihan niya na yung love in accordance to the word of the Lord. At kapag oras ng bawat isa sa inyo ay nagkamali at nagkapatawaran kayo, doon yung malalaman yung totoong pag-ibig. Amen? Why are we talking about love? Because when the Lord speaks of His ways, His plans is for you to completely understand His heart. Being inside this earth is actually helping us learn the true heart of God because He wants us to understand Him.
para malaman natin dahil yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo at sa akin ay malalaman natin sa pamumuhay dito sa mundong ito. Kaya pansinin niyo pong mabuti. Kapag kayo ay madalas na nag-spend time through prayer, through fasting, through reading of the Word of the Lord, yung inyong demeanor changes. Alam na alam mo, ang isang tao na may malalim na relasyon sa Panginoon, kapag makikita mo sila, na basta you will see them full of favor in whatever area they are in. No? Pagpabor na pabor sila sa lahat ng mga bagay. Ano ho? Kaya ang gusto ng Panginoon, look at me, people of God, someday, God wants you to look like Him. Nasasabihin na natin na, ay parang may kakaiba sa'yo. Parang nakikita ko si Jesus sa'yo. Diba? Bilang mag-asawa, diba kapag you spend a lot of time together, nagiging magkamukha na kayo. Kapag you spend a lot of time with the Lord, you will see the reflection of Jesus in you. Amen? Now, when you do the will of God, balik tayo dun sa will of the Lord. You're raising up your family, tinuturuan mo sila ng tama, at kapag may nagiging pasaway, hindi mo tinotolerate, meron kayong devotion, or at least andun kayo sa family. Sino may devotion sa bahay dyan? Gawin niyo po. If daily, lalo na ngayong panahon na ito, daily, just continue to dwell in the presence of the Lord, because when you serve the Lord, God ito yung promise ng Lord, He will continue to give you the supply. Nakasulat yan sa 1 Peter chapter 4, verse 7, actually 7, pero yung pinaka-point ko po is nasa 11. Whoever speaks, basahin natin, whoever speaks is to do as one who is speaking the utterances of God. Whoever serves is to do as one who is serving by the strength which God supplies. Ito yung napag-usapan natin last week. You cannot fake through ministry. You cannot fake through love. You cannot fake what God has called you to do. That's why when God called you to raise up your family in accordance to His Word, you cannot fake it. Amen? Hindi mo pwedeng i-fake, kasi pag fake kang, if-fake mo lang na from the outside, happy family kayo, pero from the inside, you're rotting. Nabubulok. At yun yung ayaw ng Panginoon. But you see, if you do it wholeheartedly, kaya kapag magpapakasal kayo, wholeheartedly, ang vow nyo, hindi lang sa asawa ninyo, kundi vow nyo sa Panginoon. Merong middleman. Yun ay si Jesus. At kapag si Jesus ay nasa kalagitnaan ng pag-ibig, yung pag-ibig na yan ay maglalast forever. Amen? Sa lahat po ng mga kasal dyan, magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah. So ito po, hindi lamang po sa kasal, kundi sa ministry kung saan kayo tinawag ng Panginoon. Marahil tinawag kayong magpastor, maging evangelist, maging prophet, teacher, o sabihin na natin yung iba, politicians, no? Ito yung pinakamatinding mahirap na panawagan kapag tinawag ka sa politics. Kasi sinasabi ng iba, na pag pumasok ka sa politics, madumi. Madumi talaga, lalo sa Pilipinas. Actually, nagsimula naman yan kahit sa panahon ni Saul. Tingnan niyo si Saul. Ito. Humihingi ng hari ang mga Israelita, binigay ni Lord si Saul. But si Saul is a real politician. Gustong-gusto niyang pinapakita yung yung sa tao na ito ako. Ano mo yung ganon? Kaya nung na-late si Samuel regarding the sacrifice, anong ginawa ni Saul? Siya na mismo ang nag-sacrifice. Nung papagalitan na siya ni Samuel in front of the people, anong sabi ni Saul? Mo kong ipapahiya sa harap ng mga tao.
Let this be as of now. Come on, I'm gonna lose face. Pero anong ginawa ni Samuel? God has taken away the crown from your head. And He has given it to somebody else. And when you try to make face just to show people that, alam niyo po, if we are suffering, huwag tayong fake. Pag nagdurusa talaga kayo, let your brother and your sister know. Pero wag niyong ipopost ha. Halimbawa, ipopost niyo yung problema, nag-away kami mag-asawa. Huwag niyong popost. Kasi magbabati rin kayo eh. Amen? Nag-away kayo magkapatid. Pinost nyo, nag-unfriendan pa kayo. Ka-immaturean niya. Ibig sabihin, huwag niyong gagawin po yan. Una kasi magbabati din kayo. O okay din kayo. Huwag niyo nang ipangalan, no? Pero if you're going through something, no, we are here, your brothers and your sisters in Christ. Amen? Pero pag alam nyong ito, chismosa to, wag mo i-share sa kanya. Alam mo, chismosa eh. No? Alam mo, chismoso, kalalaking tao, chismoso. May mga ganun, di ba? So, mag-iingat tayo sa mga ganun. Kaya the Lord is telling us to, alam niyo yun, surround yourself with people who are mature. Mature in Christ. Mature in the Lord. Kaya pag may problema, huwag na tayo magpaka-bayani. Pero alam niyo po, the best thing that your friend can do is to pray for you. But the best thing that we could do when we are suffering, cry it out to the Lord. Amen? Iiyak natin sa Panginoon. Huwag mo niyong pipigilan yung iyak na yan kasi yung iyak na yan ang magbibigay sa inyo ng sakit. Ulitin ko kapag pinigilan niyo yung sakit ng loob na yan, hindi niyo nare-release sa Panginoon. Alam niyo, kaya minsan meron akong kaibigan na nagsabi sa akin, kaya ko lang naman sinasabi sa iyo, gusto ko lang itong i-release. Gusto ko i-release. Babae yun, just in case you don't know. Babae siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ako Diyos. Sabi ko, I have my limitation. And whenever we are talking, you're always saying this thing. And sa totoo lang, toxic na ako. Ayaw na kitang kausap. Pero kaibigan kita, tatapatin kita ngayon, sabi ko sa kanya. Alam mo, yung iyak na yan, dapat binibigay mo kay Lord, hindi sa akin. Amen? You cry it out to the Lord because the Lord will capture all your tears. Amen? Kasi pag, on the other hand, pag hindi mo, yung mga iba namang kalalakihan, hindi ko iyak to, lalaki ako, matigas ako. Bad boy ako. Shut up. Okay? Walang matigas kapag may problema ka. Alam nyo, iiyak mo yan sa Panginoon dahil pag hindi mo iniyak yan, magiging sakit yan sa katawan mo. Amen? Magiging sakit yan. Kaya sabi ng Biblia sa Philippians chapter 4, be anxious of nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen? Kaya ito ibibigay nyo sa Panginoon dahil yan ang dapat natin gawin. So, whenever we come into doing the will of the Lord, God supplies us with strength. So, hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko kaya. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo, sabi ni Lord. Kaya mo, sabi ni Lord. Kaya mo yan. So, hindi natin sasabihin na, hindi ko kaya, nahihiya ako. No, hindi ko kaya. May problema nito, hindi ko kaya kasi ito ganyan. No. Kaya mo because God called you there. Itong example na ito yung sa buhay din ni Ate Belen. Sabi ko sa kanya nung one time pinag-pray namin siya, meron siyang panawagan as a teacher. No? Pastor, wala akong natapos, wala akong naging, kaya mo yan. Lagi kami gano'n sa kanya. Until the anointing just flow upon her right now. Temo.
Yung mga hindi kaya ng mga teachers natin, siya yung gumagawa, di ba? Kasi meron yung meron niya yung anointing talaga na nagflow. Isang part lang yan. That is the supply of God. That is the strength. Okay? That's why whenever we ask for supply, huwag kayong mag-expect ng imagination ninyo na ito yung supply ni Lord. Okay? God will supply in accordance to His ways. Kaya lagi nyo sasabihin sa Panginoon, Lord, surprise me. Okay? Surprise me in how you're going to supply. May utang kayo, meron kayong mga problema, may mga issues sa bahay, may mga problema tayo sa, sabihin natin sa mga bagay-bagay, katulad ng may mga kaso, alam ko wala naman kayong kaso, ano ho? Sino may kaso dyan? Wala tayo, okay tayo. Hindi yung mga nasa Senate ngayon, dami nilang kaso, no? Gantihan sila ng kaso. Ganun talaga yung laro eh. Laro ng mga politika, yung mga may panawagan ng politics, i-ready nyo yung sarili nyo, no? Sasampahan kayo ng kaso kasi ganun yung laro. Ganyan yung laro daw ng ano. For you see, the Lord is your defense. So do not worry. Okay? When we talk about the supply of the Lord, we're talking about the ischus in Greek, meaning inherent strength, might, or ability. In Tagalog, lakas, kapangyarihan, at kalakasan. That's why you cannot pretend to serve the body of Christ without His ischus. Anong spelling nito? I-S-C-H-U-S. Pero ilalagay ko to sa video natin in Greek na para makikita ng mga tao. No? So ito yung kabuuan niyan, no? Kasi pag sinabi nating strength, parang isang meaning lang ng strength eh. Actually, ang pinaka word ng ischus is strength, inherent strength, might, at ability. Okay? So we cannot fake serving the body of Christ without ischus in you, because you will not last. Okay? Fake service in the body of Christ have a limit. But if the ischus of God in you, you will be able to do things for the glory of God. Amen? Kaya you cannot fake real attendance. Umulan, bumagyo, andito kayo. Okay? Kasi, ang tawag mo dito, yung iba sa atin, nag-swimming, sabi nyo nga dito hanggang saan yung tubig. But you came still. No? You see, you cannot fake that because you really wanted to serve the Lord. Kahapon nga walang prayer meeting, parang deep within me, parang may something mali lang. Parang ganito may mali. No? Pero alam nyo, the Lord asked me to stop it. So I will stop it. Wala munang prayer meeting, at least kahapon lang. Pero next week, kapag okay na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang ating prayer meeting. Ano ho? Ngayon po, the question here right now is, how can we receive the ischus, or the supply that the Lord is talking about in 1 Peter chapter 4, verse 11. No? So in 1 Peter chapter 4, verse 7, makikita niyo po dito, the end of all things is near, says the Lord. Therefore, be of sound judgment, sober in spirit for the purpose of prayer. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers multitudes of sin. Be hospitable to one another without complaint. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards. Good stewards of the manifold grace of God. Question, how can we receive ischus, the strength, the ability, the might that the Lord is talking about in His Word? Unang-una, sabihin natin, be of sound judgment. 1, 2, 3, go. Be of sound judgment. Meaning, having a clear, balanced, and wise mind. Be of sound judgment. Ito yan. Number 1, thinking carefully instead of reacting impulsively. Okay? That's why kapag merong mga situations and as such, we do not just speak out of our burst of emotion.
Kaya pag alam mong wala kang control sa iyong bibig, alis ka. Okay, halimbawa, may arguments. May arguments, alam mong lalabas na yung, mura. Takbo ka na. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo kapag may temptation. The Lord is asking us, bago ka magsasalita, isipin mo muna kung anong magiging, alam niyo yung ripple effect ng sasabihin mo. Okay? Kasi pwede mong sabihin yan ngayon. Paano kapag parang minsan, merong kaibigan si Ate May. Hindi naman sila nanonood dito, so doesn't matter, no? Okay. May kaibigan si Ate May. Si Ate May, umutang, medyo late na kabayad. Kung ano-ano na yung pinagsasabi nitong kaibigan niya. Talagang lahat ng pangit, baho. Nakabayad na si Ate May. Pero nasabi mo na yung nasabi mo. Kaya nga nung pag nakikita namin siya, tropa mo pa ba yan? Patawarin mo na, tapos let go. Okay? No? Let go kasi itong yung mga ganito, ang tawag dyan, wala silang sound judgment. Not having clear and balanced and wise mind, thinking carefully instead of reacting impulsively. Making decision based on God's word rather than emotions or cultural pressures. Ayan. Lalo sa mga kabataan, making decision based on God's words rather than emotions on what you feel or cultural pressure. Hindi ka magdedesisyon dahil everyone is doing it, everyone is saying it. Kaya nga alam niyo po, nung panahon ko, ito yung uso nun eh. Panahon ko, pa-college na kami, no? Tol, ano na yung kukunin yung, saan kayo magka-college? Ako rin, hindi ko alam yung ika-college ko eh. Pero ang alam ko, one thing I know, hindi ako nurse. Hindi ako magna-nurse. Kasi yung panahon ko, yun yung mga ka-batchmate ko, yung mga talagang dagsaan na talagang lahat, nurse, talaga isang section, boom, puro nurse yan. Sabi ko, I'm not downplaying the nurses, okay? Don't misinterpret my word. Pero I know for myself, hindi ako nurse. I cannot do the nurse work. Anyway, peer pressure. Tara to, doon na tayo doon na tayo mag-college. Pine-pressure na. Hindi, sabi ko, hindi niyo ako mapupush dyan, hindi ako pwede dyan, sabi ko. Kasi lagi kong iniisip, ano kaya yung pwedeng mangyari? Ako na kayang kind of work na pwede kong tahakin in the future kung sakaling papasukin ko yan. Kaya nung sinuggest ni Pastor Jan, mag-engineering ka, ako naman sinubukan ko, sige, pwede ito. Ni-research ko muna, malaking kita, sabi. Malaking kita, ito yung gagawin ko, ganyan. Hindi ko alam, mahirap pala, no? Wala pala sa kapasidad ko na para maging engineer. Anyway, kaya ako nag-switch, no? Kumuha ng ibang kurso. And that's another story na pwede natin pag-usapan someday. But you see, whenever you were making decisions, especially lifetime decisions, do not just decide out of your emotion. Kaya in marriage, meron din tayong tinatawag dyan na counseling. Hindi dahil you feel emotionally, ngayon. Minsan sumama ako dun sa pastor na kakilala ko, may kinounsel siya na gusto magpakasal na. Sasama ka para makita mo kung paano ako mag-counsel. Sige, sabi ko. Ako, wala akong idea sa ganyan. Pwede ba ako sumama? Di ba? Dapat kayo lang. Hindi, okay lang. Upo ka lang doon. Kunyari, sekretary. Sige, ako naman, kinig-kinig lang ako. No? Sabi niya ganyan. Sabi niya, papakasal na kayo. Sabi niya, opo, pastor. Sabi niya, sige, sabi niya ganyan. Nag-away na ba kayong dalawa? Hindi pa po. Mahal namin po ang isa't isa. Hindi pa po kami nag-away kahit na isang beses. So, mag-away na kayo ngayon. Mag-away na kayo ngayon. Kasi pag nakita niyo yung totoong pag-aaway niyo ngayon, doon yung malalaman kung mahal yung bawat isa.
Pastor, ano pong pag-aawayan niyo? May makikita kayo someday. Kaya nga ito, counseling. Medyo loko-loko din kasi yung kakilala kong pastor na yun. No? Talagang diretso rin siya magsalita. Anyway, as you can see, that we don't make decisions right now because we feel good about it. You do not help other people because you're happy about them. Some people are just faking their attitude to get your favor. Tama? Or you say you must be very careful. Lalo na kapag ikaw ay blessed na ng Panginoon. Dahil pag pinagpala ka na ng Panginoon, everything that you own belongs to the Lord. Actually, even now, dapat every decisions that you're going to make, every giftings that God has given you, you do not just give it away because you have it. But you always pray and ask the Lord, Lord, should I? Gagawin ko ba ito, Panginoon? Always include the Lord. Kaya ito yung sinasabi na sound judgment. Okay? Sabihin natin, be of sound judgment. Okay? Exercising self-control and discernment. Self-control and discernment. Kapag alam mong mabilis ka masway sa emotion, huwag ka basta-bastang magdidesisyon. Okay? Pag alam mong masisway ka sa emotion mo, halimbawa, yung story ng isang taong ito ay medyo, yung iba kasi magaling lang talaga magkwento talagang, ito po yung buhay namin. Pastor, tulungan niyo po kami. Ako po, hindi ako mapang-judge, pero ramdam ko kapag fake saka hindi. Pagpe-pray ko po kayo. Ganun lang ako. Pagpe-pray ko po kayo. Pero alam ko din, kahit yung hindi ka pa nagsasalita, alam kong nagdudusa ka, nakakausapin na kita. At yun yung mga kadalasan tinutulungan ko. Because, first of all, we are taking care of God's will. Kung whatever God has given you. At hindi mo yan ibibigay ng basta-basta. Amen? Kapag alam mong mahina ka doon sa emotional provocation, ika nga, dapat wag ka magde-decide while you are happy, while you are sad, while you are in fear, while you are panicking. Be of sound judgment. Okay? So, ang ibig sabihin din nito ay doesn't panic during difficult times. Huwag ka magpapanik. Ito yung sound judgment. Ito ang pinag-uusapan natin para ma-receive natin yung iskus. God's inherent strength, might, and ability. Para ma-receive natin yon, ang first requirement is sound judgment. Okay? Sound judgment. Okay? Think before you speak. Calm your emotion before you decide on things. Yun ang pagiging sound judgment, at you also discern. Alam niyo po yung discernment, it's not, hindi yan makukuha. It's a gift. It's one of the gifts of the Holy Spirit in us. Kaya if you spend a lot of time with the Word of the Lord, magiging innate yun. Yun yung supply ni Lord. Magiging innate in you that you will be able to discern. Kaya if you spend a lot of time with the Word of the Lord, in His presence, in fasting and prayer, itong innate discernment talaga ay magiging, sabihin na natin, ano na yan, passive. Passive skill na yan. Automatic siyang mag-on kapag alam mong nasa sitwasyon ka na nakakailanganin mo yung skill na yan. So, yan po ang kailangan natin gawin. Number 2 is be sober in spirit. Be sober in spirit. Spiritually alert or having a continuous connection with the Spirit of God. You are spiritually alert or having continuous connection with the Spirit of the Lord. Continuous connection. So focus on God's promises rather than the situation or persecution. When you are sober in spirit, ang focus mo, yung goal mo, and your goal is Jesus. Okay? Your goal is Jesus. Kaya nga sinasabi palagi ni Peter na wag na kayong mabigla kapag dumadaan kayo sa mga pagsubok na para bang
nabigla kayo, na-surprise kayo dahil may pagsubok. Every believer in Christ, everyone, you are going to have this shared suffering in life. Amen? Itong shared suffering is the things that we need to go through in order for us to grow in Christ. That's why all of us need to have such, sabihin na nating mga pagsubok sa buhay para lahat tayo ay magkakaroon ng paglago sa Panginoon. Okay? Yung focus natin is the promise of the Lord. We are not focused on the situation or persecution. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam ko may problema ka. Sige, sabihin mo. Alam ko may problema ka, pero focus ka lang kay Lord. Focus lang kayo kay Lord. Amen? Huwag kayong mag-aalala. Kaya huwag kayo, alam mo wala ka na sa presensya ng Panginoon kapag mas nangingibabaw na yung problema mo kaysa sa presensya ni Lord. Alam mong wala ka na sa presensya ni Lord kapag mas nangingibabaw na yung problema mo kaysa sa kanyang salita na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Nag-aalala ka pa ba? Pastor, madaling sabihin na hindi kami nag-aalala. Pero you know what? Just spend time with the Lord. Kami po, madami kaming problema. To the point na sabi nung nagugupit sa akin, Sir, sabi, ang taong ka na ba? Sabi, secret na. Ang dami mo ng puting buhok na, daming problema eh. Sabi ko, wag mong isipin yun. Diba, in-encourage pa ako ni Mr. Barber na habang ginugupitan niya ako. Tingnan mo ako, wala akong problema. Inom lang ng inom. Pag na, okay na sa akin, sabi ko. Hindi, pero manginginom siya talaga. Pero talaga matanda na siya. I think he was in his 60s. Pero wala siyang puting buhok. Sabi ko, wag ka lang mag-isip ng problema. Pag kailangan mong minom ka lang, sabi ko, di naman. Sabi ko, pastor ako, hindi ako pwede uminom sa ganyan. Ay, ganun ba? Sabi niya. O kaya ka lang, relax ka lang, sabi niya. Wag po kayo, sa mga nanonood, baka sa nanonood sa atin, baka sinasabi nyo, ini-encourage kayo, huwag kayong mag-iinom. Panandali ang saya lang yan. Pero alam nyo po, then, maiba ko, ikwento ko yung story naman. Then recently, nung ginugupitan niya ako, medyo bumabagal na siya. Sir, ano nangyari sa'yo? Medyo natamaan yung ko. Kakainom yan. Oo nga, sabi niya. Oo nga, kaya tinigil ko na, sabi niya. It's really funny, no? It's really funny with this guy. Kasi ilang taon din na rin akong ginugupitan. Anyway, alam niyo po, when we are sober in our spirit, sabihin na natin, gawin yung kung doon sa barbero ko, ang comfort niya is alak. Ako, ang comfort ko is yung word ni Lord. I always keep it in my heart. This is without hypocrisy or sabihin na natin sugar coating, no? Kapag talaga ako nadi-discourage, talagang I will stay in my room, just read the word of the Lord. Talagang kahit na ayoko, alam niyo yung kapag wala kang ganang magbasa, kahit na wala akong ganang magbasa, talagang babasahin ko yan, pipilitin ko. Hanggang sa makikita ko na lang yung sarili ko maya't maya nasa presence na ako ng Lord. Because this is what the Lord wants us to do daily. Amen? Sober in spirit. So, saan natin makikita to? By not allowing anxiety, hindi lang anxiety, but also pleasure, anger, or worldly distraction to control you. Not allowing anxiety, isang part lang yung pinag-uusapan natin kanina, anxiety lang. Actually, in terms of pleasure also, nagiging hindi ka na sober in the spirit kapag wala ka na rin control sa pleasure mo. Halimbawa, yung pleasure ng barbero ko is inom. Kapag wala kang control, tatamaan talaga ang katawan mo someday. Kaya kapag ikaw ay mahilig ka sa matatamis, okay? Hinataw mo yung cheesecake. Cheesecake on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Good luck.
Good luck sa'yo. Ano ho? Diabetic. Ika na, magiging diabetic ka, magkakaroon ka ng sakit. Alam niyo po, pag wala kang control sa, hindi mo makontrol, hindi lang po yan sa pagkain, also sa in different kinds of pleasure, even the censored pleasure that I'm talking about here. Alam niyo po, dapat hindi tayo madidistract with as such. Eh ngayon, ano yung different kinds of distractions of the world? Yung phone number. O yung phone natin, hindi phone number. Yung phones natin, kaka-scroll. Alam niyo po, kapag napapansin niyo, pag more than isang oras na kayo nagkaka-scroll na gano'n, talaga, scroll pa. Sige lang, scroll lang, scroll. Alam niyo po, sakit na yan. Hindi na maganda yan. Di ba, sir, nag-entertain lang ako, in-entertain ko lang. Be careful. Look at me. Anything that you spend time more than you spend time with God is an idol. Idol. Wala man tayong idol ngayon na Diyos-Diyosan, pero yan na ang idol ngayon. Because the devil wants you to be distracted. At para mawala ka doon sa flow ng Panginoon. Okay? Bakit kailangan natin maging sober in spirit? Kasi ano yung sabi niya dito? Sa verse 7, be of sound judgment and sober in spirit for the purpose of prayer. For the purpose of prayer. Prayer. You know that you are not sober in spirit if you are easily distracted when praying. Madali kang madistract kapag ikaw ay nananalangin. Okay? Yung halimbawa, devotion time mo sa Panginoon. No, madali kang madistract yung parang halimbawa pag nagbabasa ka ng Biblia, tapos nadidistract ka. Nag-ting lang yung phone mo, phone. I mean, mabilis ka madistract, no? So you know that you are not sober in spirit if you're easily distracted. So what do we do in times as such? What do? We spend time regularly with God in worship and reading the word of the Lord, guarding the soul gates, guarding your thoughts. Ano yung soul gates natin? Yung mata, yung any part ng ating katawan. Sa ating nakikita, sa ating nararamdaman, sa ating iniisip. Babantayan natin lahat yan kasi ayaw natin magkaroon ng squatter sa ating pag-iisip. Ano ibig sabihin mo, Pastor? Nag-i-squat. Merong pwede mag-squat sa ating isipan. Halimbawa, kung ano yung last na pinanood mo, tapos itinulog mo yun yung mapapanaginipan mo. Diba? Usually, yun naman yung nangyayari sa atin. Kaya huwag kayong manunood, huwag kayong magme-meditate ng mga problema. Halimbawa, mineditate nyo yung impeachment. And then, impeach na. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. No? Kung sinasabi na yung mga bodyguards, may mga bahala kayo dyan. Pag iniisip nyo yun, sino yung tinulog ninyo? Okay. Good luck, no? Baka isipin nyo na nanalo kami. Ano pa lang mo yan, mga imagination, no? Pero it's a distraction. Kaya when you sleep, that's the best time to read the word of the Lord because the word of the Lord will be in your heart. Okay? Be fervent in love. Next is be fervent in love. This discusses as earnest, persistent, sacrificial, active, not merely emotional. Ulitin ko yan, Be fervent in love. This describes as earnest, persistent, sacrificial, active, not merely emotion. Okay? Ang totoong pag-ibig, hindi lamang pong emotion, merong action yan. Sacrificial din yan. Persistent din yan and earnest. Okay? You do not just say you love someone, but not include active action or proof. Kaya kapag fervent ka sa Panginoon, ano yung action mong kailangan gawin? Do you need to serve the Lord? Look at me, people of God. Service of the Lord is the action of love. Pero hindi yun yung ginagawa mo yung, halimbawa ako, ginagawa ko itong ministry nito.
because this is the only thing that I can do for the Lord, no? This is my love action for the Lord. Ang question yan kasi ngayon, how about for all of us? We fervent in love. Meron naman yung iba sa atin na as a proof, if you really love the Lord, ano yung kautusan ng Panginoon na sinasabi niya sa atin? Forgive others so that I can forgive you, says the Lord. So, pag inutusan tayo ng Panginoon na magpatawad, tayo ay nagpatawad na ho ba ang lahat? Hindi nyo pwedeng gawin, hindi nyo po pwedeng i-fake yan. Nagpatawad na ako. So, pag nakita nyo sila sa SM, okay. Kita ko na naman, sira na naman ang araw ko. Okay? Patawad tayo. Patawad po tayo. Sir, madali lang sabihin sa'yo yan kasi wala kang kaaway. Meron din. Akala nyo ganito lang ako. Meron din ako mga nakaka-arguments. Pero alam niyo po, I do not bear grudge. I do not bear grudge. And you see, kapag nag-meet halimbawa yung kaaway ko, nag-meet kami ng eye to eye, somewhere or someplace. Kapag ngumiti ako, tapos ginanon nila ako, bahala kayo ako nangingiti ako. Pero kapag ngumiti sila at the same time, kaya ko silang i-approach. Siyempre, kapag galit pa sila sa'yo, wala ka namang magagawa. Kaya mo bang kontrolin yung emotion nila? Di ba? You can't do anything. But at least you know in your heart that you already forgiven that person. Amen? Forgive. Tawad tayo so that we could be fervent in love. Okay? Love doesn't keep records of wrong. Amen? Kaya kapag may nakaaway tayo, huwag tayong mapangalkal ng history. Okay? Alam mo ba yung ginawa mo noon? Kala mo nakalimutan ko na? Ayan, yung mga away, mga away. Di, Pastor, siyempre, minsan kailangan natin ng bala. Hindi nakasulat sa Bible. Sabi mo sa katabi mo, okay, hindi nakasulat sa Bible yan. Okay. Hindi nakasulat sa Bible. Kapag pinapractice mo yan, hindi ako nagiging fervent in love. O, tingnan nyo, look at me. You want the supply of God, but you don't want His rules. Okay? The Lord says, God will give you the supply if you follow Him. That's why you cannot fake it. You're raising up your family. Huwag ka na mangalkal lang mga nakaraan. Amen? Pastor, yung asawa ko kasi madaming nakaraan. Ba't mo pinakasalan? Kaya alam niyo po, lalo sa mga kabataan, maganda talaga kapag nagkaasawa kayo, yun na yung papakasalan niya. Dahil pag nagkaroon kayo ng madaming jowa beforehand, pinakasalan niya, magkakaroon kayo ng comparison. Alam niyo po, lalo sa mga kabataan, and also speaking sa mga audience natin sa online, the most precious thing in being young is the memories. Yung memories na yung virgin na memory. Kasi oras na nagkaroon ka na in love ka, tapos may nangyari na sa inyo, yung memory yan magbe-burn sa isip mo. At kapag madami ka pang nakaapid, besides sa pinakasalan mo, babalik at babalik yung mga memory na yan. And that actually is the root of nagkakaroon ng hiwalayan. Kasi dahil yung napang-asawa mo ay madami naging jowa, hinahanap niya yung ganito, hinahanap niya yung ganyan, hindi naman ikaw yun. Pero imagine niyo na lang sa mga kabataan. Kapag everything, first time nyo na in love, kayong dalawang magjowa pa lang, tapos pag pinakasal kayo, first time nyo together, first kiss, first everything. Yung memory na yon, yun lang. It's protected. Diba? Kaya, Pastor, paano yung gagawin namin kami mga nagkamali ng kabataan namin? Sabihin ko lang po sa inyo, you dedicate your life to the Lord. You surrender your life to the Lord.
At ipag-pray nyo sa Panginoon na i-release kayo from all of these soul ties. I-break ninyo yung bond na yun. Okay? O, paano ba i-break? Makinig kayo mabuti sa mga nakaraan. Mga nakaraan na relationship. Kapag yung jowa nyo dati, binigyan kayo ng sapatos, ng damit, love letter, huwag nyong itago. Soul tie yan. Itapon nyo. Okay? Sunugin yan. Kasi pag ibig sabihin, inaalala pa rin ninyo. Okay? Inaalala nyo pa rin yung nakaraan nyo. Hindi pa sure. Memory lang. Ayan, mame-memory kayo hanggang sa pag kinasal na kayo niyan, yan yung magiging sanhi ng hiwalayan ninyo. Sino magiging biktima? Yung mga anak. Amen? Fervent in love. That's why when you love someone, it is earnest, persistent, sacrificial, not merely emotion. When you give your love to someone, dapat mapunta kayo dun sa the point na parang dahil matagal na kayong magkasama, lalo na sa mga kasal, para na lang kayo magkapatid. Hindi ibig sabihin na wala na yung pag-ibig niyo doon. Andun na kayo sa next level. Hindi nyo lang naintindihan, pero next level na yon. Ang susunod na yan doon is yung sacrificial love. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na kahit na nagkamali yung inyong asawa, kaya nyo pa rin silang patawarin. As long as nahingi sila ng kapatawaran. Ano ho? Ibig ko sabihin dito, yung halimbawa, nakiapit sila sa iba, tapos nagsisi naman talaga sila, patawaran nyo. Amen? Pero kapag yung ginagawa pa rin nila yung kalokohan nila, then let them go. Ano yung sabi ng Bible regarding this? If somebody is sinning, give them to the hands of Satan. Ibigay nyo sila sa kamay ni Satanas. Hindi totoo, nakasulat sa Bible yun. Akala nyo nagbibiro ako. Ilalagay ko yan sa natin para makikita ng bawat isa sa video. Because when somebody sins and hindi sila masabihan, kakainin din sila ng kasalanan nila, give them to the hands of Satan para let the Lord move upon them. Ayaw nila magpatuloy. Wala na kayong magagawa kapag ganun. Pero, hindi naman ibig sabihin, you will give up in prayer. Keep on praying for them. Amen? Fervent in love. Okay? Doesn't keep records of wrong. Seeks reconciliation instead of conflict. Okay? Seeks reconciliation. Tayo ay maghahanap na para ma-reconcile tayo sa ating mga nakaaway. Okay? Ito, case-to-case basis ito. Kasi hindi naman lahat ay nare-reconcile. Parang ito yan, si Peter saka si Paul nag-away. Okay? Alam niyo ba yan sa Bible? Nag-away silang dalawa. Kasi si Peter, nakikikain sa mga Gentiles, tapos nung parating na yung mga Hudyo brothers niya, bigla siyang tumayo. Sabi ni Paul, anong ginagawa mo? Kinahihiya mo bang kumakain sa mga pagkainan ng mga Gentiles? Di ba wala ng Gentiles? alam niyo si Pablo, he's straight. Kaya nung nalaman niyo yung about the word of the Lord through Jesus Christ, he was straight. Wala siyang compromises. Kaya pansinin niyo sa Bible, hindi nagsama si Peter saka si Paul sa kanilang ministry. Meron silang hiwalay na journey. Okay? Well, see, at the end, makikita mo sa one of the epistles of Paul na nabanggit yung mga other disciples, sinabi naman ni Pablo na okay naman si Peter. Nakita niyo yan? Meron kapatawaran pero hindi naman sila nag-reconcile talagang nagsama. Actually, sa tuwing magmi-meeting ang mga disciples noon, pag nagpatawag si Peter ng meeting, walang pupunta. Okay? Pag nagpatawag si Paul ng meeting, walang pumupunta. Si James lang, si brother of Jesus. Na kapag nagpatawag siya ng meeting sa mga disciples, doon lang sila pumupunta. Okay? So, iba-ibang iba-ibang cases. But you see,
we must not, we must seek reconciliation kapag possible. Also give grace to others like serving one another even when it is inconvenient. Okay? Yun yung totoong pag-ibig. Parang nung minsan, merong kaming kakilala ni Pastor dyan sa Nueva Vizcaya. Pumunta sila dito. Anong oras yun pa? I think they came here like very late. Tumawag talaga sila, Pastor, pwede po makitulog sa inyo. Kasi po naloko kami sa ganito, ganyan. Ako naman talaga nag-adjust ako. Talagang patulog na ako doon. Talaga hindi ko kaya to. Pero I gave myself a minute. Si Pastor Jan kasi ready yan lagi. Kapag may ganyan tayo, let's go. Ako hindi ako ganoon. So I need to adjust a little bit. Kaya sabi ni Papa sa akin, sige, mag-adjust ka ng konti. Nung medyo naka-adjust na ako, then we went. Kasi ang help kasi, ang help to others is not just help eh. May gastos yan eh. Ibig sabihin, hindi lang basta gagastos ka talaga, gagawin mo yung mga bagay-bagay. So, nung na-set ko na yung mind ko, sige, time to help. You help even when it is inconvenient. Amen? Yun ang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon. And in connection with that, sabi ng Panginoon sa atin, we must be hospitable. Welcoming and sharing the resources to the needy, values others being, also helping others without complaint. Okay? Kaya kapag tumutulong po tayo, hindi tayo nagre-reklamo. Ano ho? Makinig kayo mabuti. Kapag nagbigay kayo ng regalo, huwag nyo nang itatanong kung saan na yung niregalo ko sa iyo. Okay? Huwag kayong gano'n. Huwag kayong magbigay ng regalo pag ganyan kayo. Okay? Makinig din kayo po sa akin. Kapag may nagbibigay sa inyo ng regalo, tapos sinasabi nila, asan na yung binigay ko sa iyo? Ba't mo hinahanap? Bakit gusto mo ibalik ko sa iyo? Okay? Hindi, sa totoo lang na ako, medyo naiinis ako sa mga ganitong tao, kaya hindi ako tumatanggap ng mga regalo sa mga ganitong tao eh. Sabi nga nung isang kaibigan ko nagbigay siya ng regalo. Yung nga pala yung regalo mo, hindi ko nagagamit. Bahala, binigay ko na sa'yo yan. Problema mo na yan. Sabi, hindi naghahanapan. Okay? Kaya kapag ikaw ay tumulong ka lang. Kapag nirelease mo na, wala na sa'yo. Yung responsibility na sa kanila na. Amen po ba? Okay, ganong kind of hospitality ang natin pwedeng ibigay. Hindi lamang po yun, binavalue din natin yung heart ng ibang tao, binavalue din natin yung kanilang emotional status, hindi lang tayo basta bira ng bira. Ako medyo ganun ako, bira ako ng bira. Pero binago na po ako ni Lord, Pero sometimes we also need to understand the heart of other people before releasing the word or whatever, Giving your time joyfully instead of resenting in inconvenience. If we practice these norms, sino yung gusto ng supply ng Panginoon? Okay? Number 1, kailangan natin gawin, be of sound judgment. Number 2, sober in spirit. Number 3, fervent in love. Number 4, hospitable. At ito po, kapag ginagampanan natin itong mga ito, sinabi ng Panginoon sa atin, a special gift will be upon you in serving one another. And as we serve, we will be as of good steward of whatever God has already given us. Okay? Hindi lang yan in terms of finances, but also in everything else that you have in life. Amen? Kaya kapag ikaw ay binigyan ng sasakyan ng Panginoon, sino yung mga kotse dyan? Kapag nakasulubong nyo ang mga kapatiran natin, isakay ninyo, lalo na ngayong umuulan. Okay? Kaya kapag may sasakyan kayo, kailangan nila ng tulong. Hindi naman kailangan door to door. Ilagay nyo lang sila sa sila pwede sumakay. Pag door to door, pwede din. Nasa sa inyo yan. Pero kayo naman nagpapahatid, wag naman yung kapalan. Okay? Pwede pong sa harap ng bahay namin.
Pwede niyo pong ipaikot ng konti kasi mababasa ako. Kapal ng mukha mo. Bumaba ka na. Okay, hinandid ka na nga. Naghahanap ka pa ng, ng door to door. Okay. Anyway, joke lang po yun. If we want the blessing of the Lord, ito po yung meditation natin ngayon sa 1 Peter chapter 4, verse 7 hanggang 10. The end of all things is near, therefore be of sound judgment and be sober of spirit. For the purpose of prayer, above all, keep fervent in your love for one another, because love covers multitudes of sin. Be hospitable to one another without complaint, as each one has received a special gift to employ in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. And when we do all of these things, sabi sa verse 7, whoever speaks is to do so as the one who is speaking the utterances of God. Whoever serves is to do as one who is serving by the strength of which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. Let's all stand in the presence of God. Let's just give Him glory. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Ngayon, ang question lang naman ngayon, are you serving the Lord? Wholeheartedly, are you serving the Lord? At gusto ko po sana, i-extend nyo rin yung service na yan in terms of different kinds of ministry. Kapag tinawag kayo sa music, kausapin nyo po si Brother Mac A. Kapag kayo tinawag na maging pastor, pwede ho tayong matuto muna dito, then eventually you will know that you are called when you are truly ready. Tinawag kayo mag-teacher, i-guide ko po kayo sa ating mga teachers. Hindi lamang po yun sa fivefold ministry, but in everything else. Kaya, today, let's just give our hearts to the Lord. Tayo po ay manalangin. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, I will serve you with all of my heart. Lahat po ng kakayanan ko ay ibibigay ko po sa inyo, Panginoon. Kayo naway pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, sa buong linggong ito, we are going to meditate upon this word. And we pray, O Lord God, na may you just help us, Lord, truly understand and practice it, that we may receive your blessing that comes from the heaven. Today, O God, we give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.